Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin na nakakabilib, nakakamangha. Pang playoffs na nga ang laruan ngayon mga ropa. At pang playoffs na diskarte na ng ginamit na kupunan ng Lakers para sa kupunan ng Houston Rockets. Ngayon mga ropa, bakit sobrang importante at sobrang seryoso ng Lakers sa laro na to para sa kupunan ng Houston Rockets na pinangungunahan ni Kevin Durant? Heto kasi ang senaryo mga ropa, number 3 ngayon ang Lakers at number 4 naman ang kupunan ng Houston Rockets. At isang panalo lang ang namamagitan sa kanila mga ropa. 42-25 ang standing sa kupunan ng Lakers, samantalang 41-25 naman ang standing sa kupunan ng Rockets. Ang Lakers mga ropa may 15 games pa. At tignan natin yung 4-5-6, parehas-parehas yan mga ropa. Pare-parehong 41 na mga panalo. Kaya ang bawat laro ngayon mga ropa na natitira ay sobrang importante na yung 15 games na natitira para sa Lakers. Dalawa nga doon ang sa Rockets mga ropa, dalawa magasunod ay sobrang importante. At the same time din mga ropa, dapat talaga matalo ng kupunan ng Lakers ang Rockets kasi if ever na pareha silang magtabla sa may standings, Lakers ang masaangat pag natalo nila ang Rockets sa season matchup mga ropa. Ganon ang senaryo dyan. Ngayon mga ropa, naganap nga yung unang laban at napakaganda nga ng diskarte ginamit dito ng Lakers. Pang playoffs na nga ang ginamit na diskarte dito ni Coach JJ Redick mga ropa. Take note, 192 na tawos ang score mga ropa. Napakababang scoring yan. Ibig sabihin talaga, napaka-intense, napakaganda na naging laban. Kasi nag-a-average siya mga kupunan ngayon sa NBA ng 120 plus points. Pero dito nga sa game na to, 100-92 na tapos ang game. Ibig sabihin, matindi ang intensity ng laban na to. Ngayon mga ropa, dahil naging intense nga ang laban, iisa-isa na tihimay-himayin natin kung ano nga ba ang nangyari at kung ano ang diskarte na ginamit dito ni Coach JJ Redick at ng kupunan ng Lakers ng mga players ng Lakers na pang playoffs na sa tingin ko mga ropa ang diskarte na to. Wag na natin patagalin to mga ropa. Ito ang game analysis at breakdown. Los Angeles Lakers versus kupunan ng Houston Rockets. Number 3 at number 4 naglalaban na nasa pestuhan ng mga kupunan. Simulan na natin to. Okay, game. Ngayon mga ropa, dito tayo magsimula sa may third quarter kung saan lamang ng 6 na puntos sa kupunan ng Houston Rockets. 57-51 ang score dito. Lumobo pa nga sa 10 points yung kalamangan na yan dito sa may third quarter mga Kaya ropa. Naging sobrang nakakabilib din talaga ang comeback na ginawa ng Lakers dito sa may second half. Ngayon mga ropa, ang bola ay hawak dito ni Tari Eason Jr. Man-to-man defense nga ang ginagamit ng Lakers dito mga ropa at kitang-kita natin pag-atake dyan ni Tari Eason. Close out kaagad, nag-help defense kaagad dito itong si DeAndre Ayton. Nasundutan din naman ni Austin Reeves ang bola dyan si Tari Eason mga ropa, kaya napunta yung bola dito kay Amen Thompson. Pero sayang nga lang mga ropa, hindi pa umabante dito si DeAndre Ayton para sana full close out niya. Pero okay lang yan mga ropa dahil doon naman sa mga dulong parte ng laro ay magandang depensa naman talaga ang pinakita ni DeAndre Ayton at throughout this game naman mga ropa. Eto possession lang talaga na to ang nabutasyan siya sa depensa netong si Amen Thompson. At ito mga ropa, sa possession ng kupunan ng Lakers, Marcus Smart versus Jabari Smith Jr. 1-on-1 lang to. Minama lang ni Marcus Smart ang depensa dito ni Jabari Smith Jr. na veterans move siya mga ropa. Nakapag-convert ng easy 2 points dyan itong si Marcus Smart. Ngayon mga ropa, bumalik tayo sa possession ng kupunan ng Houston Rockets. Nung nakarating yung bola dito kay Clint Capela mga ropa, susubok sanang dumobble team dyan si LBJ. Nakikita na natin mga ropa, puro double team at help defense ang ginagawa ng kupunan ng Lakers. Yun nga lang mga ropa, pag double team dyan ni LeBron. Noong re-recover na siya sa pasa dito ni Clint Capela papunta kay Jabari Smith, medyo nawala na dyan si LBJ mga ropa. Kaya nagkaroon ng easy 2 points dito ang kupunan ng Houston Rockets. At after nito, Jabari Smith Jr. ginalawa ng depensa dito ni DeAndre Ayton. Para sa akin, good defense naman to. Yun nga lang, tira talaga yan ni Jabari Smith. Pumasok yan mga ropa. At dyan na nga lumobo sa 10 puntos sa kalamangan dito ng kupunan ng Houston Rockets. Mabuti nga mga ropa, Austin Reeves, 2-man action with DeAndre Ayton mga ropa. Tinibag lang ng 2-man action dito ng dalawang players ito ng Lakers ang depensa na kupunan ng Houston Rockets. Pagkagamit dyan ni Austin Reeves ng screen ni DeAndre Ayton, hindi na nakareact dito itong si Clint Capela sa may switch mga ropa. Humabol dyan yung primary defender ni Austin Reeves pero huli na ang lahat dahil sa screen ni Ayton. Easy 2 points yung layup na nagawa dyan ni Austin Reeves. At eto mga ropa, 1-on-1 ulit ng Lakers, hindi sila nakapagbigay ng double team dito against kay Amen Thompson. Napuntusan dito ni Amen Thompson ang depensa ni Luka Doncic. Kaya 10 puntos para nakalamangan dyan ng Rockets. Parang playoffs game nga to mga ropa. Talagang nahirapan din talaga ang Lakers dito sa may second half, lalo na sa pagbubukas ng second half na to mga ropa. Kasi nga lumobo pa sa 10 puntos sa kalamangan ng Rockets. Pero eto na mga ropa, eto talaga ang strength ng kupunan ng Lakers. Eto talagang inaatake nila lagi sa bawat kupunan mga ropa na
kanilang nakakalaban. Mapapansin natin mga ropa, si Clint Capela ay nasa lineup para sa kupunan ng Houston Rockets. Ngayon mga ropa, heto ang weakness ng isang team pagka may sentro sila sa may lineup na which is laging pinipenetrate ng kupunan ng Lakers. LeBron nga may hawak ng bola dito mga ropa, nagpaset siya ng screen dito kay DeAndre Ayton. Ngayon mga ropa, napilitan dito si Clint Capela na mapaswitch sa may depensa kay LBJ. Yan talaga ang target ng kupunan ng Lakers mga ropa at syempre mainly ni LBJ. Alam niyang hindi kayang umibabaw ni Clint Capela at laging nakadrop defense lamang to. Kaya kita natin yung space na mayroon dito si LeBron mga ropa sa may perimeter. At tinake niya na yung perimeter jumper mga ropa at basic 2 points na nagawa niya ni LeBron dahil doon sa simpleng napakataas na IQ play na ginawa na yun mga ropa. Easy 2 points sa kanila na pundar. Inatake nila si Clint Capela sa may drop defense. At dito na natin mapapansin mga ropa, nung humawak na ng bola si Kevin Durant, nagsimula na siyang humawak ng bola dito. Double team ang pinoprovide kagad dyan ng Lakers mga ropa. Matik pag si KD ang humawak ng bola, automatic may double team silang sinesend. Pero dito mga ropa, nagkaroon ng magandang pick and roll gameplay dahil napasa ni KD yung bola kay Clint Capela. Ang naging problema dito ng Lakers sa may depensa mga ropa, si LBJ ang nakatoka dapat yan sa may close out doon sa may ilalim. Pero hindi siya close out mga ropa, kaya nagkaroon ng easy 2 points dito si Clint Capela sa may roll. Nadala ng Lakers si Jabari Smith sa one-on-one kay LeBron mga ropa. Individual skills na lang ang gumana dito mga ropa, isolation play at galing ni LeBron James. Tiniraan niya sa may 3-point area mga ropa at na-convert yan ni LBJ. Ngayon mga ropa, pumunta ulit tayo sa depensa ng kupunan ng Lakers na Kevin Durant ulit na nagawak ng bola mga ropa at kitang-kita natin tutulong talaga din si Austin Reeves para mag-double team. Ngayon mga ropa, tumataginding na 22 turnovers ang kinumit ng Rockets sa game na to mga ropa at heto dahil nga na-pressure si KD sa double team na binigay ng kupunan ng Lakers na istilan siya dito ni Austin Reeves. Another turnover yan mga ropa para sa kupunan ng Houston Rockets at syempre kay Kevin Durant dahil nga sa double team na depensa ng kupunan ng Lakers. Individual skill nito ni Luka Doncic mga ropa na penetrate niya ang depensa dito ng kupunan ni Houston Rockets para sa easy 2 points. At eto nga mga ropa, Marcus Smart na dumedepensa dito kay Kevin Durant. Muntikan pa nga niya masundutan dyan mga ropa. At dahil dyan nagpilitan dito si KD, natake niya pa rin depensa dito ni Marcus Smart. Well contested shot naman ang ginawa dito ng kupunan ng Lakers. At dahil sa Mindesen mga ropa, nagkaroon ng fast break opportunity dito ang Lakers. Luka Doncic mga ropa nakapag-convert na ng puntos, may kasama pang foul. Naipasok din ni Luka ang free throw dito mga ropa. At eto, tingnan natin to, Kevin Durant ulit ang may ako ng bola sa may ibabaw. Pagpwesto dyan ni Rich Shepard sa may ibabaw mga ropa, lumapit na dito si LBJ at Luke Kennard. Double team na sinet nila dyan kay KD. Ngayon mga ropa, walang bantay si Rich Shepard dahil nga nag-rotate dito itong si LBJ. Nag-rotate naman niya si Austin Reeves mga ropa. Sabay rotate din ni DeAndre Ayton dun sa may right side. Yun nga lang mga ropa, nung umatake na dito itong si Tari Eason, nakapag-convert naman ng puntos dyan itong si Tari Eason. Ngayon mga ropa, dito pa lamang makikita talaga natin paulit-ulit na ginagawa ng Lakers, double team sila kay KD para hindi ito makapaghawak ng bola. At dito nga ulit mga ropa, dinouble team ulit nila si KD mga ropa, Austin Reeves naman at Luka Doncic na ibigay naman ni KD yung bola. Pero dahil frustrated na siya dyan mga ropa, binangga niya pa dito si Austin Reeves. Natawagan siya dyan ng flagrant foul mga ropa, napikon na dyan sa pagkakataon niyan si KD kasi nga hindi siya makahawak ng bola. At ang respond pa dyan ng Lakers mga ropa, napakagandang back screen ng sinet dito ni Luke Kennard. Sabay gamit dyan ni LBJ, napaswitch dito si Rich Shepard mga ropa. Very nice high IQ play yan mga ropa, sabay bato ni Luka Doncic. Mismatch na doon sa may ilalim dahil sa back screen na sinet ni Luke Kennard. Easy 2 points na para kay LeBron mga ropa ang nangyari dyan. Tuman action dito ni Luke Kennard mga ropa, True Chimura, napakagandang play. Basic 2 points sa may perimeter na nagawa dyan ni Rui mga ropa. At after nito again KD, pinipilit talaga niya yung senaryo mga ropa pero dumouble team nga dyan si LBJ. Hindi niya napansin mga ropa pero nag-turnover din talaga si KD dito. Pero dahil nandiyan si LBJ, napulot niya yung bola at nag-pass break pa dito si LeBron mga ropa, na foul naman siya dyan at nakapag-convert ng isang free throw dito si LBJ. Kaya napangawakan na ng Lakers ang kalamangan sa pagkakataon na yan. Yung 10 points sa kalamangan ng kupunan ng Rockets mga ropa ay nabura dahil sa magandang depensa na ginagawa ng kupunan ng Lakers. Nakapag-convert at naka-atake naman dito si Rich Shepard mga ropa, siya na kasi ang umawak ng bola dyan. Samantala ko pa na naman ng Lakers ay nakapagpundar dito si Austin Reeves ng kanyang 2 points. At eto mga ropa, nag-turnover dito ang kupunan ng Houston Rockets. Nagtataka kasi ako mga ropa, bakit hindi nila ibigay yung bola kay Rich Shepard? Yun yung point guard nila mga ropa. Turnover ang kinalabasan niya mga ropa. At pinagbayad sila dyan ni Luka Doncic ng kanyang signature step back 3-pointer. Kaya sa isang iglap lumobo na sa 6 points ang kalamangan dito ng kupunan ng Los Angeles Lakers. Si Rich
Shepard nga ulit na nagmando ng bola mga ropa, nakapag-convert na napakagandang alley play dito ang kupunan ng Houston Rockets sa top third pa niyan. Naistilan pa dito ni Reed Shepard ang depensa. Dito si Luka Doncic, kaya nagkaroon siya ng easy 2 points sa may fast break. Yun nga lang mga ropa, step back 3-pointer naman. Individual skill na lamang mga ropa, pinukol dito ni Luka Doncic at pumasok, basket is good. 83-18 na tapos ng third quarter mga ropa, hawak na ng Lakers ang kalamangan sa pagkakataon na yan. At pagbubukas ng fourth quarter mga ropa, alley play kaagad ni Austin Reeves papunta kay LBJ. Grabe talaga ang connection ng dalawang yan mga ropa pagdating sa may fast break, sa may transition. At dito na nga sa may fourth quarter mga ropa, nang ibabaw ang depensa ng Lakers against kay Kevin Durant. Dito na nga dinoble team ng Lakers si KD mga ropa. Dito nga na backcourt violation pa siya. Sobrang takot ni KD mga ropa, humihingi siya ng tulong. Tingnan natin yung body language niya. Yung kamay niya mga ropa, sinasabi niyang may lumapit dapat sa kanya. Pero dahil dyan na backcourt violation na siya mga ropa. Dito nga mga ropa, again double team pa rin ang ginagawa dyan ng kupunan ng Los Angeles Lakers against kay KD. Kahit saan siya magpunta mga ropa, kitang-kita nga natin halos wala talaga magawa dito si KD. Pero buti nga mga ropa, nakalusot yung pasa niya papunta sa may gitna. Kaya nagkaroon ng tic-tac-toe gameplay dito ang kupunan ng Houston Rockets. At eto din mga ropa, dito din nangyari nung binababa ni Kevin Durant yung bola na violation pa siya dito mga ropa. 8 seconds violation, hindi niya nababa sa oras yung bola mga ropa sa may kabilang court. At eto nga ulit mga ropa, double team ulit kay KD. Napakalupit ang ginawa dito ni Marcus Smart mga ropa, nung napunta na sa kaliwa yung bola. Talagang pre-pressure niya na si KD mga ropa, kaya napilitan tong pumasa. At maubos ang 24 second shot clock dyan mga ropa, kaya pinul na dito yung kahit sa malayo yung 3-pointer. Pero mintes na yan mga ropa, violation para sa kupunan ng Rockets. Eto mga ropa, sinubukan pa ng Rockets na mag-switch dito sa may defense si DeAndre Ayton. Pero si Luka Doncic mga ropa, hindi lumayo dyan. Dinouble team ulit nila si KD mga ropa. At nung pinasa na ni KD yung bola, naistilan na siya dyan ng kupunan ng Lakers. At dito na nakapunto si Luka mga ropa, at after niya nakapag-convert na rin ng kanyang 3-pointer si Marcus Smart. At patuloy pa rin talaga sa mahigpit na depensa ang kupunan ng Los Angeles Lakers. Take note mga ropa, 12 points lamang ang tinala ng Rockets sa may fourth quarter na to dahil sa suffocating. Hindi makahinga si Kevin Durant mga ropa, tumataginting na 12 points lang ang ginawa ng Rockets sa may fourth quarter. Ganon naging katindi ang depensa ng kupunan ng Lakers dito sa may fourth quarter. Hindi na din nakahawak ng bola dyan si KD mga ropa dahil nga sa double team na sineset sa kanya hanggang dulo mga ropa. At after niya, neto nga nagkaroon pa ng 2 points si DeAndre Ayton. Yan na nagselyado sa panalo ng Lakers sa game na to mga ropa. At eventually nga natapos ang game sa score na 98-90. Sunod na makakalaban ng Lakers mga ropa, Houston Rockets ulit, revanse mga ropa, rematch. Ngayon mga ropa, kung tuloy-tuloy na ganito ang performance sa kupunan ng Lakers lalo na't papalapit na ang playoffs, hindi malayo mga ropa, makapanalo sila ng serye at malayo ang marating nila sa playoff run.